Disclaimer. Ang Landicula ay isang channel na naglalaman ng mga kwentong may temang init ng katawan, daring, sa likod ng luma at tahimik na boarding house. May mga kasunduan na hindi kailan boarding house secret. Kabanata 1. Kwarto ng kahirapan. Ang pawis ko'y parang tubig na dumudulog sa sahig habang hinahawakan ko ang susi ng kwarto 12B. Mainit na naman ngayong hapon. At ang electric fan na nabili ko sa Divisoria ay parang hangin lang ng bibig, walang silbi. Huminto ako sa harap ng pintuan ko, nakikinig sa ingay mula sa katabing kwarto. Si Kuya Jun na naman, nag-aaway sa girlfriend niya sa telepono. Tangina naman, ang laki ng bayad dito para sa ganito? Maririnig ko siyang nagsasalita. Napaismid ako. Totoo naman siya. 3,000 piso para sa kwartong hindi mo maitaas ang kamay nang hindi makahawak sa kisame. Pero wala naman akong choice, di ba? Lahat ng malapit sa university ay ganito ang presyo. Hindi po. Wag na po nating pag-usapan yan. Sige, mag-isip ka muna. Naglakad siya pabalik sa pintuan. Pero Karen, kung wala kang maibabayad bukas, kailangan mong umalis dito. At sa tingin mo, may makakahanap ka bang mas murang tirahan dito, malapit sa school mo? Nawala siya sa kwarto ko, pero hindi nawala ang amoy ng alak at pawis niya. Naupo ako sa sahig, tumingala sa kisame na may mga bulates na nakadikit na hindi ko na matanggal. Kinuha ko ang cellphone ko at niscroll ang mga apartment listings sa Facebook. Lahat, 4,000 pataas. Lahat mas malayo sa university. Lahat. Kailangan ng deposit na 2 buwan advance. Humiga ako sa kama ko at nakatititig lang sa kisame. Bukas na ang deadline. Wala akong pera, wala akong choice, pero may alok si Mang Berting. Hindi ko kayang gawin yon. Pero, paano kung walang ibang paraan? Kabanata 2. Alok sa kadiliman, gising na gising ako buong gabi. Hindi ako nakatulog ng ayos dahil sa anxiety. Umaga na. Pero parang mas lalong uminit ang paligid. Naligo ako ng malamig na tubig para lang makagising ng husto para sa first class ko. Pero kahit sabon na ginagamit ko, parang hindi mabubura yung conversation kagabi. Isang gabi lang sa linggo, Sabado. Nakakasuka. Pero bakit parang tumatagos pa rin sa isip ko? Pagdating ko sa university, hindi ako makakonsentrate sa lectures. Si Prof. Rodriguez namin sa accounting, nagtatanog ng mga tanong, pero parang malayo yung utak ko. Nakatingin lang ako sa blackboard, pero wala akong naiintindihan. Miss Santos, pwede mo bang uulitin ang sagot mo sa number 3? Napaangat ako ng tingin. Lahat ng classmates ko nakatingin sa akin. Si Jay na nakaupo sa tabi ko, nagbubulong. Cash flow statement, bulong niya. Cash flow statement po, ulit ko. Okay, salamat. Next time, Karen, focus ka lang sa class. Mukhang pagod ka. Napayuko ako sa hiya. Pagkatapos ng class, lumapit sa akin si Jay. Okay ka lang? Kanina pa kita napapansin na absent-minded. Si Jay ay isa sa mga consistent honor students sa class namin. Tahimik siya, pero helpful sa lahat. Minsan nagpapakopy ako sa kanya ng notes kapag hindi ako naka-attend ng classes dahil sa work. Okay lang ako, Jay. Salamat. Karen, nag-hesitate siya. Kung may problema ka, pwede mo naman sabihin sa akin. Hindi ako judgmental. Napatitig ako sa kanya. Para bang nakakahalata siya na may malalim akong iniisip. Pero hindi napatingin ako sa text na yan ng matagal. Umuwi sa probinsya. Pero ang ibig sabihin nun, hindi ako matatapos ng college. Ibig sabihin, lahat ng sacrifices namin, ng family ko, mapupunta sa wala. Hindi ako pwedeng umuwi ng hindi tapos ang school. Kinuha ko ang ballpen at papel. Naglista ko ng lahat ng expenses ko. Rent, 3,000, magiging 4,000. Food, 2,000. Kuryente, 500 tubig, 300 school supplies, 500 transportation, 800 laundry, 200 miscellaneous, 700 total, 8,000 pesos per month.
Sahod ko sa Jollibee, 15,000. Pero hindi fixed, depende sa schedule. Tuition per semester, 25,000. Kailangan ko ng additional income. Kailangan ko talaga. Nakatunganga ako sa list na yon hanggang sa nakatulog ako sa desk. Nagising ako dahil may tumutuog ulit sa pintuan. Madaling araw na. Karen, ako ulit. Si Mang Berting. Bakit ang aga niya? Ano po yun, Mang Berting? Madaling araw na po. Alam ko. Pero hindi ako makatulog. Naiisip kita. Nakakatakot yung boses niya. Parang may ibang kahulugan. Mang Berting, pagod na po ako. Bukas na lang po tayo mag-usap. Buksan mo lang, Karen, sandali lang. Hindi po. Natutulog na po ako. Karen, wag mo akong pabihagin. Buksan mo itong pintuan. Narinig ko na tumawag siya sa mga ibang boarders. Hoy, Jay! Jay, gising! Shit! Baka magkaingay pa. Binuksan ko ang pintuan. Ano po ba, Mang Berting? Pumasok agad siya sa kwarto ko. Nakita ko na lasing siya. Amoy alak siya at pawisin. Karen, naisip ko na lang, bakit pa tayo maghihintay ng Sabado? Tonight na lang. Ano? Napaatras ako. Hindi po. Umalis na po kayo sa kwarto ko. Shh! Kabanata 3, Unang Sabado. Hindi ako nakakain ng maayos buong linggo. Lagi akong nauseous. Lagi akong natatakot. Pag nakikita ko si Mang Berting sa koridor, ngingiti siya sa akin ng malawak. Parang may secret kami na alam lang namin. Ang pinaka nakakatakot, normal lang ako kausap ng ibang boarders. Si Kuya Jun pa nga sabi niya na swerte daw ako. Kasi hindi daw ako sinisipot ni Mang Berting para sa late payments ko. Ano bang ginawa mo, Karen? Minsan kasi nagagalit na yun sa akin kahit one day late lang ako. Napangiti ako ng plastic. Wala naman. Baka gets niya lang na student ako. Hindi ko nasasabi na yung gets na yun ay may kasamang kondisyon. Friday night, hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Nag-iisip kung paano ko ito gagawin. Paano ko kakayanin. May naalala ako si Mark. Ex ko from first year. Hindi naman kami umabot sa ganung ka-intimate, pero may mga times na medyo malapit na. Pero ang layo ng situation ko noon sa situation ko ngayon. Noon, gusto ko. Ngayon, kailangan ko. Saturday morning, nag-text si Mama. Anak, Saturday ngayon. Rest ka lang. Huwag mo masyadong pagod sarili mo sa work. Napatawa ako ng malungkot. Rest. Pero ang rest ko ngayong gabi ay hindi yung klaseng rest na naiisip niya. Nag-work pa rin ako sa Jollibee. Hindi ako pwedeng hindi pumasok. Kailangan ko ng normal na schedule para hindi halata sa iba na may iniisip ako. Buong shift ko, parang robot lang ako. Nag-smile sa customers, nag-take ng orders, nag-clean ng tables. Pero wala ako dun. Yung utak ko, nandun na sa kwarto ko, naghihintay ng 8 p.m. Pagka-uwi ko sa boarding house, naligo ako ng matagal. Gusto kong maging malinis. Gusto kong hindi amoy pagod, hindi amoy Jollibee. Nag-text si Jay. Karen, free ka ba tonight? May group study tayo with the others. Game ka? Hindi ako pwede, Jay. May ginagawa pa ako. Okay. Next time na lang. Ingat ka. Nag 7:30 p.m. na. Nakaupo ako sa kama ko naghihintay. Nakapajama ako dahil sa guilt. Dahil sa hiya. Dahil sa feeling na hindi ko nakilala yung sarili ko. Habang naglalakad ako, pauwi sa boarding house, nakita ko si Mang Berting sa terrace. Nakangiti siya sa akin. Kamusta, Karen? Okay naman po. Automatic na sagot ko. Next week ulit, ha? Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, sana hindi na dumating yung next week. Pumasok ako sa kwarto ko. Umupo ako sa study table. Yung parehong table na kung saan niya nilapag yung pera last Saturday. Naalala ko yung sinabi niya. Same time next week? Next week. At sa susunod na week after that. At sa susunod pa. Kailan matatapos ang mga Sabado na to? Kailan ako makakalaya? Pero tingnan ko naman yung sitwasyon ko. May pera na ako. Hindi ako nag-alala sa rent. Hindi ako nag-alala sa tuition. Pero bakit parang mas malaki pa yung problema ko ngayon?
Bakit parang mas mabigat pa yung feeling? Kinuha ko ang cellphone ko at nag-type ng message kay Jay. Jay, pwede mo bang tanungin, normal ba na maging guilty ka kahit ginawa mo yung tama para sa future mo? Hindi ko na-send. Binura ko yung message. Hindi ko pwedeng tanungin si Jay niyan. Hindi niya maiintindihan. Hindi niya kailangan maintindihan. Ako lang dapat ang nakakaalam nito. Ako lang dapat ang mag-suffer nito. Kabanata 4, dalawang mukha ni Mang Berting III. Saturday na. Sanay na ako. Hindi na ako umiiyak pagkatapos. Hindi na ako naliligo ng sobrang tagal. Hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Naging rutina na. Normal na. Sa umaga, nagwo-work ako sa Jollibee. Hapon, nag-aaral. Gabi ng Sabado, nandito si Mang Berting sa kwarto ko. Sunday, nagre-rest. Monday to Friday, back to normal ulit. Pero ang napapansin ko, nagbabago si Mang Berting. Hindi lang sa Sabado nights, pati sa normal na araw, iba na ang treatment niya sa akin. Tuesday afternoon, kasama ko siya sa terrace ng boarding house. May ibang boarders din dun. Si Kuya June, si Ate Marie na working din, at si Jay na kakadating lang galing school. Ay Karen, sabi ni Kuya June, narinig ko delayed na naman ang sahod ninyo sa Jollibee? Tumango ako. Opo, third week na. Tapos, hindi pa bayad yung rent mo last month, di ba? Tanong ni Ate Marie. Si Mang Berting hindi pa nagagalit sa'yo. Bago pa ako makasagot, sumingit si Mang Berting. Ay hindi. Si Karen. Special case yan. Mabait yan. May respeto sa matatanda. Hindi tulad ng iba dyan na pag late ng bayad, parang walang pakialam. Tumingin siya kay Kuya June habang nagsasalita. Eh kasi Mang Berting, kaya nga ako late kasi delayed yung sahod namin eh. Depensa ni Kuya June. Iba ka naman, June. Si Karen, kahit delayed, may respeto pa rin. May effort pa rin na makipag-usap sa akin ng maayos. Ikaw asal barumbado. Nakita ko na nagtaka si Jay sa sinabi ni Mang Berting. Hindi normal na favorite niya ako, lalo na't ako pa yung palaging late sa bayad. Sige nga, Karen, sabi ni Mang Berting. Punta ka muna sa kwarto ko. May ipapakuha lang ako sa'yo. Nagtaka ako. Hindi naman siya nag-ask sa akin dati na pumunta sa kwarto niya. Lagi naman siyang pumupunta sa kwarto ko. Ano po yun, Mang Berting? Yung brown envelope sa ibabaw ng ref ko. Kunin mo lang. Tumayo ako at hindi katulad ng iba dyan na parang entitled. Tiningnan niya si Kuya June ng masama. Alam mo, Mang Berting, sabi ni Kuya June, may favoritism ka talaga. Karen, 2 months delayed sa rent pero okay lang sa'yo. Ako, 1 week late lang, sigaw ka na. Kasi June, si Karen may ginagawa para sa akin. May return siya sa kindness ko. Ikaw ano? Reklamo lang? Nagtaka si Kuya June sa sinabi niya. Anong ginagawa niya para sa'yo? Nanginig ako sa takot. Baka sabihin ni Mang Berting yung totoo. Secret yan, June. Pero ang point ko, si Karen, may cooperation. May teamwork kami. Lumabas ako sa terrace at pumasok sa kwarto ko. Hindi ko kayang marinig yung mga sinasabi niya. Parang proud pa siya sa ginagawa niya sa akin. Friday night, nag-text si Mang Berting. Karen, excited na ako bukas. May bago akong gusto nating subukan. Nabasa ko yung text na yun ng paulit-ulit. Bago nating subukan. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Pero wala akong choice. O meron ba? Naalala ko yung sinabi ni Jay last week. Kung may problema ka, pwede mo naman sabihin sa akin. Pero paano ko sasabihin kay Jay na ginagawa ko to? Paano ko sasabihin sa kahit kanino? Sino ang maniniwala sa akin? At sino ang tutulong sa akin? Saturday morning, bago ako pumasok sa work, nakasalubong ko si Jay sa corridor. Good morning, Karen. May work ka ulit ngayon? Opo. Ikaw? Wala ka bang pasok? Meron. Pero mamaya pa. 2 p.m. Karen? Nag-hesitate siya. Ano yun, Jay? Wala. Sana okay ka lang talaga.
Kasi napapansin ko, parang may iniisip ka lagi. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Si Jay, mabait na tao. Tahimik, pero helpful. Hindi siya judgmental. Baka, JJ, pag may ginawa kang hindi tama, pero kailangan mo gawin para sa survival mo, ano ang gagawin mo? Nagtaka siya sa tanong ko. Anong klaseng hindi tama? Hindi ko masa-specify, pero yung tipong nakakahiya, nakakasama sa loob, pero kailangan mo gawin kasi wala kang ibang choice. Nag-isip siya ng sandali. Karen, sa tingin ko, walang tao na obligated na gawin ang bagay na nakakasama sa dignidad niya. Kahit para sa survival, may ibang paraan palagi. Baka hindi mo lang nakikita dahil stressed ka. Pero pag wala ka talagang ibang paraan, may tulong, Karen. May mga tao na handang tumulong ng walang kapalit. Minsan, proud lang tayo masyado para humingi ng tulong. Natapos ang conversation namin dahil late na ako sa work. Pero buong araw, nasa isip ko yung sinabi niya. May ibang paraan palagi. May tulong. May mga tao na handyang tumulong ng walang kapalit. Pero sino? Saan? At bakit parang hindi ko makita yung mga taong yon? Saturday night na, 8 p.m. May kumatok na sa pintuan ko. Karen, ako na ulit. Kabanata 5, Takas at Tanong. Hindi ko na mabilang kung ilang Sabado na. Pero alam ko na hindi ko na kaya. Lalo na ngayong naging mas aggressive si Mang Berting. Hindi na lang 1 oras. Minsan, 2 oras. Minsan, hindi lang Saturday. Pag may special need daw siya. Tuesday night, nag-text siya sa akin. Karen, punta ka muna sa kwarto ko. May kailangan ako sa'yo. Hindi na ako nagtanong. Alam ko na kung ano yung kailangan niya. Pagkatapos, habang naghihilamos ako sa banyo ko, nakita ko yung sarili ko sa salamin. Hindi ko na makilala yung taong nakikita ko. Payat, haggard, walang buhay sa mata. Sino to? Ako pa ba ito? Naalala ko pa yung ako nung una kong pasok dito sa boarding house. Hopeful, determinado, may pangarap. Ano nangyari sa akin? Wednesday afternoon, nandito si Jay sa kwarto ko. Nag-aral kami para sa upcoming exam. Karen, tama ba itong computation ko sa problem number 5? Tiningnan ko yung papel niya, pero hindi ko ma-focus. Parang laging malayo yung utak ko lately. Karen? Ha? Oo. Tama yan. Pero hindi ko naman tiningnan ng maayos. Basta sumagot lang ako. Karen, pwede ba tayong mag-usap? Napaangat ako ng tingin sa kanya. Serious yung expression niya. Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Napapansin ko kasi, parang hindi ka na yung dati. Parang may mabigat kang dadalhin. Hindi ako sumagot. Ayoko siyang tingnan sa mata kasi baka makita niya yung totoo. Karen, alam kong hindi tayo super close. Pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Hindi ako magjo-judge. Wala naman akong problema, Jay. Karen, lumapit siya sa akin. Alam kong may problema ka at alam kong matindi yung problema mo. Kasi yung pagbabago mo, hindi normal. Parang nag-isip siya ng tamang salita. Parang may trauma ka. Napapikit ako ng mariin. Trauma. Tama siya. Pero hindi ko pwedeng aminin. Jay, wala talaga. Stressed lang ako sa school at work. Umiling siya. Hindi yan dahil sa stress lang, Karen. Stress. Nakikita ko sa ibang classmates natin. Pero sa'yo, iba. Parang may takot ka. Parang may ginagawa sa'yo na ayaw mo. Naninikip na yung dibdib ko. Parang nahuhulaan niya yung totoo. Sino ba, Karen? Sino yung may ginagawa sa'yo? Walang may ginagawa sa akin. Malakas yung boses ko. Mas malakas kaysa sa normal. Nagtaka si Jay. Sorry, hindi kita dapat pinipilitan na magsalita. Pero Karen, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Umalis siya sa kwarto ko. Naiwan ako mag-isa, umiiyak. Gusto kong sabihin sa kanya yung totoo. Gusto kong humingi ng tulong. Pero paano?
Paano ko sasabihin na ginagawa ko to dahil kailangan ko ng pera? Paano ko sasabihin na hindi ako biktima, kundi accomplice? Kasi pumayag naman ako, di ba? Hindi ako pinilit. May choice naman ako. O wala ba talaga? Thursday morning, nakakita ako ng flyer sa corridor ng school namin. Free legal aid for students. Confidential counseling. No judgment zone. Kinuha ko yung flyer at nilagay sa bag ko, pero hindi ko mabasa ng maayos. Takot ako na baka makita ako ng ibang tao na nagbabasa ng ganyan. Pagka-uwi ko sa boarding house, nakita ko si Mang Berting nakausap si Ate Marie sa terrace. Ate Marie, late ka na naman sa rent mo ngayong buwan. Sorry Mang Berting, next week naman mabibigay ko na. Alam mo Ate Marie, ang tagal mo na dito sa boarding house ko. Pero hindi ka pa rin naging close sa akin. Hindi mo pa ako na-appreciate. Nagtaka si Ate Marie. Nag-appreciate naman ako sa'yo, Mang Berting. Lagi naman kitang binabayaran. Kahit late minsan. Hindi yan yung appreciation na tinutukoy ko. Tiningnan niya ako habang nagsasalita. Si Karen, alam niyang mag-appreciate. Alam niyang magpakita ng gratitude sa landlord niya. Nagtaka si Ate Marie sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin. Bakit, Karen? Ano bang ginagawa mo para kay Mang Berting? Hindi ako makasagot. Nakatingin lang ako sa sahig. Secret yun, Ate Marie. Pero ang point ko, si Karen, may respeto. May alam sa pakikipagkunwari. Narinig ko na tumawa si Mang Berting ng malicious. Parang proud pa siya sa sinasabi niya. Umakyat ako sa kwarto ko at nag-lock ng pintuan. Kinuha ko yung flyer na nakuha ko kanina. Free legal aid for students. Nag-Google ako ng number nila. Nag-text ako. Hi, pwede po ba kayong magtanong tungkol sa legal aid ninyo? Anonymous lang po. After ilang minuto, may nag-reply. Of course, ano pong legal concern ninyo? Confidential lahat ng usapan natin. Nag-type ako ng message. Binura ko. Nag-type ulit. Binura ulit. Paano ko ba ito sasabihin? Pag may landlord po na nagdemand ng sexual favors in exchange for housing, ano pong pwedeng gawin? Matagal bago nag-reply. Pero nung nag-reply, halos maubo ako sa kaba. Yan po ay sexual exploitation at illegal. May mga legal actions na pwede ninyong gawin. Pwede rin namin kayo tulungan na mag-file ng case. Gusto ninyong mag-meet para pag-usapan ng personal? Nabasa ko yung reply na yon ng maraming beses. Sexual exploitation. Illegal. Legal actions. Ibig sabihin, victim ako, hindi accomplice, pero pumayag naman ako. Tumanggap ako ng pera. Nag-reply ako. Pero po, pag pumayag yung babae at tumanggap ng pera, kasama pa rin ba siya sa legal protection? Oo, kahit pumayag siya at tumanggap ng pera, sexual exploitation pa rin yan. Ang consent na nakuha through coercion o economic pressure ay hindi valid consent. Protected pa rin siya ng batas. Napaiyak ako habang binabasa yung reply na yan. Hindi ako kasama. Hindi ako willing participant. Victim ako. Nag-reply ako. Pwede po ba kayong makipag-meet? Pero very confidential po. Hindi dapat malaman ng kahit sino. Oo naman. Kailan kayo free? Pwede namin kayong makipag-meet sa neutral place, like coffee shop o sa legal aid office namin. Nag-agree kami na mag-meet sa coffee shop malapit sa school namin. Friday afternoon. Friday morning, hindi ako nakakonsentrate sa work ko sa Jollibee. Puro mali yung orders na natatake ko. Nagalit pa yung manager namin. Karen, ano ba? Third order mo na mali. May problema ka ba? Sorry po, sir. Pagod lang po. Kung pagod ka, mag-leave ka. Huwag mo nang dalhin yung personal problems mo sa work. Hapon, pumunta ako sa coffee shop. Naghintay ako ng 2 oras, pero hindi dumating yung lawyer na nakausap ko sa text. Nag-text ako sa kanila. Nandito na po ako sa coffee shop. Nasaan na po kayo? Walang reply. Nag-text ako ulit. Hello po? Nandito pa rin po ako. Still walang reply. Umuwi ako sa boarding house ng disappointed. Akala ko may tutulong sa akin. Pero mukhang scam lang yung legal aid na yon. Saturday na naman.
8 p.m. na naman. Pero ngayong gabi, may naisip ako. Bago pumasok si Mang Berting sa kwarto ko, nag-voice record ako sa cellphone ko. Nagtago ko yung phone sa ilalim ng unan ko. Gusto kong may evidence ako. Para pag nagkakaroon ako ng lakas ng loob na mag-report, may proof ako. Pumasok si Mang Berting sa kwarto ko. As usual, nag-lock siya ng pintuan. Karen, kumusta ka? Mukhang hindi ka maganda tignan ngayong gabi. Okay lang po ako, Mang Berting. Sige, same routine tayo ngayon, okay? Nagsimula na yung routine namin. Pero habang nangyayari yun, iniisip ko yung voice recording na tumatakbo sa cellphone ko. May evidence na ako. Pero ano gagawin ko dito? Kanino ko ito ibibigay? At sigurado ba akong tutulong sila sa akin? O baka mas lalo pa akong mapahiya? Kabanata 6. Nahuli sa lihim. 2 weeks after kong nag-record ng voice evidence, wala pa rin akong ginagawa doon. Nakatago lang sa cellphone ko. Minsan, pinakikinggan ko para lang ma-remind ko yung sarili ko na totoo ang lahat ng nangyayari sa akin. Pero kahit may evidence na ako, hindi pa rin ako makahanap ng lakas ng loob para mag-report o humingi ng tulong. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Tuesday night, around 10 p.m., nandito si Mang Berting sa kwarto ko. Hindi namin planong magkita ngayong gabi, pero nag-text siya na may emergency need daw siya. Habang nangyayari yung nakasanayan na namin, naririnig namin na may kumakatok sa pintuan ko. Karen? Karen? Andyan ka ba? Si Jay. Nagtinginan kami ni Mang Berting. Naninikip yung dibdib ko sa kaba. Bakit nandito si Jay ngayong oras na to? Karen, may ipapahiram lang sana ako. Yung calculator mo. May assignment kasi ako na due tomorrow. Napatakip ako ng bibig ko. Hindi ako makasagot. Si Mang Berting naman, nagbibihis na agad. Karen? Mas malakas na yung katok ni Jay. Gising ka pa ba? Nakita kasi kitang umuwi kanina. Sandali lang, Jay. Sigaw ko. Naghihilamos pa ako. Pero rinig ko na sinusubukan niya yung doorknob. Nakalock naman. Pero parang nalalam niya na may kasamang ibang tao sa loob. Karen, may kasama ka ba dyan? Shit. Nahalata niya. Si Mang Berting nakadress up na pero pawisan pa rin. Lumapit siya sa akin at bumulong. Huwag mo sabihin kung sino ako. Sabihin mo lang na may bisita ka. Tumango ako. Lumapit ako sa pintuan pero hindi ko binuksan. Jay, okay ka lang. Bakit gising ka pa? Karen, buksan mo lang. Ang weird kasi ng boses mo. Parang may nangyayari. Wala naman. Pagod lang ako. Karen, please. Buksan mo lang yung pinto. Nakakaalala kasi ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero may authority sa boses ni Jay na hindi ko makalaban. Slowly, binuksan ko yung pintuan. Natatakot ako sa makikita niya. Pagkabukas ko ng pintuan, nakita niya si Mang Berting na nakatayo malapit sa kama ko. Obvious na nagbihis lang siya ng bilis dahil hindi pa nakasuot ng ayos yung polo niya. Nagtaka si Jay. Tiningnan niya si Mang Berting, tapos ako, tapos si Mang Berting ulit. Oh Jay, nandito ka pala, sabi ni Mang Berting, trying to sound casual. May kailangan ka kay Karen? Hindi sumagot si Jay. Nakatingin lang siya sa amin ng matagal. Parang ina-analyze niya yung situation. Ano pong ginagawa ninyo dito, Mang Berting? Gabi na po. May inayos lang kami ni Karen. Yung electric fan niya sira. Pinakita niya sa akin kanina. Tumingin si Jay sa electric fan ko. Tumatakbo naman ito ng normal. Pero tumatakbo naman po yung fan niya. Naging awkward yung silence. Hindi alam ni Mang Berting kung ano sasabihin niya. Jay, okay lang naman. Tapos na rin naman si Mang Berting. Sabi ko, trying to end yung conversation. Pero hindi pa rin umalis si Jay. Nakatingin pa rin siya sa amin na parang may hinala. Sige, aalis na ako, sabi ni Mang Berting. Lumabas siya ng kwarto ko at umalis. Naiwan kami ni Jay. Nakatayo pa rin siya sa pintuan ko. Hindi pa rin ako pinapapasok sa sarili kong kwarto. Karen, ano talagang nangyayari? Wala naman, Jay.
Nag-check lang si Mang Berting ng electric fan ko. Karen, wag mo akong lolokohin. Alam kong hindi tungkol sa electric fan yon. Umiling ako. Hindi ko alam kung ano yung iniisip mo, Jay, pero wala talagang nangyayari. Pumasok siya sa kwarto ko at nagsara ng pintuan. Umupo siya sa study table ko. Karen, umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Jay, pagod na ako. Pwede ba bukas na lang? Hindi, Karen. Ngayon. Kailangan nating pag-usapan to ngayon. Napaiwas ako ng tingin. Nakatayo pa rin ako malapit sa pintuan, ready na umalis anytime. Karen, matagal ko na napapansin na may weird na nangyayari sa'yo. Yung pagbabago mo, yung takot mo, yung way na nakikipag-usap si Mang Berting tungkol sa'yo. Naninikip na yung dibdib ko. Parang alam na ni Jay yung totoo. At ngayong gabi, nakita ko siya dito sa kwarto mo. Gabi na. Walang ibang dahilan kung bakit siya nandito. Hindi ako sumagot. Karen, ginagawa ba ni Mang Berting sa'yo yung iniispi ko? Napaupo si Jay sa sahig. Parang hindi niya ma-process yung sinasabi ko. Karen, yung ginagawa ni Mang Berting sa'yo, yan ay illegal. Yan ay rape. Hindi yan pumayag. Hindi rape, Jay. Kasi binabayaran niya ako. Karen! Halos sumigaw na si Jay. Yan ay prostitution. At hindi ka prostitute, Karen. Student ka. Pinilit ka niya through financial pressure. Umupo ako sa tabi niya sa sahig. Pareho kaming nakasit sa floor ng kwarto ko. Umiiyak. Jay, hindi ko alam kung paano ko to titigil. Wala akong pera. Wala akong ibang mapuntahan. Wala akong choice. May choice ka, Karen. Maraming choice. Pero hindi mo lang nakikita kasi takot ka. Tumingin siya sa akin ng direkta. Karen, may itatanong ako sa'yo at sagutin mo ako ng totoo. Gusto mo bang tumigil na sa ginagawa ninyo ni Mang Berting? Oo, sobra. Pero, walang pero, Karen. Pag sagot mo ay oo, then tutulungan kita. Walang kapalit. Walang condition. Tutulungan kita. Nagtaka ako. Paano mo ako matutulungan? Kinuha niya yung bag niya at naglabas ng envelope. Karen, alam mo ba na may scholarship ako dito sa university? Umiling ako. May scholarship ako, full scholarship. Pero hindi ko ginagamit yung allowance na kasama sa scholarship kasi may work naman ako sa part-time. Naipon ko yung allowance na yun for 3 years. Binigay niya sa akin yung envelope. Binuksan ko. May 25,000 pesos dun. Jay, hindi ko pwedeng tanggapin to. Hindi yan gift, Karen. Yan ay loan. Pwede mo akong bayaran after mo mag-graduate at makahanap ng work. Walang interest, walang deadline, basta pag kaya mo na, tsaka mo ako babayaran. Napatakip ako ng bibig ko. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa niya para sa akin. Bakit mo ginagawa to para sa akin, Jay? Napatingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Kasi Karen, mahal kita. Matagal na. At hindi ako hayaan na masaktan ka pa ng ganito. Mahal niya ako? Jay, hindi mo kailangang sagutin ako ngayon, Karen. Hindi yun ang importante. Ang importante, nakita kita na nangangailangan ng tulong at may kakayahan akong tumulong, kaya tutulungan kita. Yakap niya ako. Mahigpit pero gentle. Hindi katulad ng yakap ni Mang Berting na palaging may kasamang takot. Karen, bukas maghahanap tayo ng bagong apartment para sa'yo at mag-report tayo kay Mang Berting sa pulis. Jay, takot ako. Baka hindi maniwala sa akin. Baka sabihin nilang kasalanan ko. Hindi kasalanan mo to, Karen, at may evidence naman tayo. Evidence? Yung voice recording mo. Nagtaka ako. Paano mo nalaman na may voice recording ako? Kanina, nung nandito si Mang Berting, nakita ko na naka-on yung voice recorder ng phone mo na nakatago sa ilalim ng unan mo. Napangiti ako sa kanya. Napansin niya yun. Matalino ka, Karen, at brave ka. Kahit sa sitwasyon mo, naisip mo pa rin na mag-gather ng evidence. Jay, pero paano tayo makakalabas dito?
Si Mang Berting, baka gawin niya sa iba yung ginawa niya sa akin. Hindi natin hahayaan yun, Karen. Report natin siya. At ibibigay natin sa pulis yung evidence mo plus yung testimony mo. Niyakap ko siya ulit. For the first time in 3 months, naramdaman ko na may pag-asa. Salamat, Jay. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Karen, wag mo akong suklian. Basta maging okay ka lang, okay na ako. Ngayong gabi, natulog ako ng mahimbing. Walang takot, walang anxiety, kasi alam ko na may tumulong sa akin. Alam ko na hindi ako mag-isa. Kabanata 7, Pagputol ng Kadena. Wednesday morning, hindi ako pumasok sa work ko sa Jollibee. Nag-text ako sa manager namin na may emergency ako. Kasama ni Jay, naghahanap kami ng apartment. Sa third apartment na napuntahan namin, may nakita kaming studio type na mas malaki pa sa kwarto ko sa boarding house. 3,000 din ang rent, pero may kasama ng kuryente at tubig. At ang owner, matandang babae na hindi mukhang mapang-abuso. Ate, pwede po ba na next week ko na ibigay yung deposit? Tanong ko sa owner. Sige, iha. Basta sure ka na lilipat ka dito. Maraming nag-i-inquire sa unit na to. Nagbayad si Jay ng reservation fee. 5,000 piso para sa deposit at advance. Nakakagulat na hindi niya nag-hesitate na ilabas yung pera na yon. Jay, sigurado ka ba dito? Malaki na yung perang binibigay mo sa akin. Karen, hindi mo ba narinig yung sinabi ko kagabi? Loan lang to. At priority mo muna ang safety mo. Pagkatapos namin ayusin yung papers sa apartment, pumunta kami sa police station. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita sa mga pulis. Karen, kausapin mo lang si Officer Cruz. Babae siya at experienced na siya sa mga ganitong cases, sabi ni Jay. Nakaupo kami sa office ni Officer Cruz. Matandang babae, mga 50 years old, pero approachable yung mukha niya. Karen, ikwento mo lang sa akin ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Confidential lahat ng sasabihin mo dito. Nagsimula akong magkwento. Mula nung unang alok ni Mang Berting hanggang sa nangyari kagabi. Umiiyak ako habang nagsasalita. Pero determinado akong matapos ang lahat. Karen, may evidence ka ba na pwede naming gamitin? Nilabas ko yung cellphone ko at pinatugtog yung voice recording na nakuha ko. Narinig namin lahat yung boses ni Mang Berting sa recording. Yung mga salitang ginagamit niya, yung paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. Lahat naka-record. This is very good evidence, Karen. May mga specific na salita dito na nagpapatunay na sexual coercion ang ginawa niya sa'yo. Officer Cruz, paano po yung susunod na step? Mag-issue kami ng arrest warrant para kay Mang Berting at magko-coordinate kami sa ibang government agencies para ma-investigate yung boarding house niya. Baka may iba pa siyang biktima. Naalala ko yung brown envelope na nakita ko sa kwarto ni Mang Berting, yung mga pictures ng iba niyang boarders. Officer Cruz, may nakita po akong pictures sa kwarto niya. Pictures ng ibang babae na dating boarders niya, nakastore sa brown envelope. Naging serious yung expression ni Officer Cruz. Karen, ibig sabihin, hindi ka lang ang biktima niya. May systematic abuse na nangyayari dun sa boarding house na yon. Pero officer, pag naaresto si Mang Berting, ano po mangyayari sa iba niyang boarders? Paano sila maghahanap ng bagong titirugan? May social services na tutulong sa kanila, Karen. Hindi mo na problema yon. Ang importante, na-report mo na siya at hindi na niya magagawa ito sa iba. Lumabas kami ng police station. Pakiramdam ko, ang gaan ng pakiramdam ko. Parang nabunot yung mabigat na bagay sa dibdib ko. Jay, salamat talaga. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kung hindi ka dumating kagabi. Karen, wag mo na isipin yon. Ang importante, tapos na. Hindi na niya magagawa sa'yo yung mga ginagawa niya. Bumalik kami sa boarding house para kunin yung mga gamit ko. Kailangan kong ilipat na lahat sa bagong apartment. Pagdating namin dun, nakita namin na maraming pulis sa labas ng boarding house.
May mga boarders na nakatayo sa terrace, nag-uusap-usapan. Ano nangyayari? Tanong ni Jay sa isa sa mga boarders. Inaresto si Mang Berting. Sagot ni Kuya Jun. May nag-report daw sa kanya. Sexual harassment daw. Nagtinginan kami ni Jay. Hindi ko sinabi sa kanya na ako yung nag-report. Pumasok kami sa kwarto ko para kunin yung mga gamit ko. Habang nag-iimpake ako, nakita ko si Ate Marie na lumapit sa akin. Karen, ikaw ba yung nag-report kay Mang Berting? Hindi ako sumagot agad. Takot ako na ma-judge niya ako. Karen, kung ikaw yon, salamat. Matagal ko na napapansin na may mga weird na ginagawa siya, pero hindi ko alam kung paano ko i-report. Bakit po, Ate Marie? May ginawa din po ba siya sa inyo? Hindi sa akin. Pero sa dati naming kasama dito, si Linda. Narinig ko minsan na umiiyak siya sa kwarto niya after makipag-usap kay Mang Berting. Tapos bigla na lang siyang nag-move out nang hindi nagpapaalam. Napatigil ako sa pag-iimpake. Si Linda. Isa siguro siya sa mga babaeng nasa pictures na nakita ko. Ate Marie, hindi lang ako yung biktima niya. May mga iba pa. Kaya importante na na-report namin siya. Tumango si Ate Marie. Salamat talaga, Karen. Kailangan mo ng lakas ng loob para gawin yon. Natapos namin ang pag-iimpake ng mga gamit ko. 2 maleta lang yung lahat ng ari-arian ko. 3 taon kong pagtira sa boarding house na yon, pero wala akong masyadong naipong gamit. Habang naglalakad kami palabas ng boarding house, nakita ko si Mang Berting na nasa kotse ng pulis. Nakangiti pa rin siya, pero iba na yung nangiti niya. Hindi na yung confident na ngiti na nakikita ko dati. Parang ngiti ng taong alam na nahuli na siya. Nagtama yung mga mata namin. Umiling siya. Parang sinasabi na hindi niya mapatawad ang ginawa ko. Pero hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ako nakaramdam ng guilt. Nakaramdam ako ng relief. Nakaramdam ako ng pride. Nakaramdam ako ng freedom. Kabanata 8, Bagong Simula. 1 month later, nakatira na ako sa bagong apartment ko. Mas malaki, mas malinaw, mas safe, at ang pinaka-importante, walang Mang Berting. Bumalik ako sa normal na routine ko. Nag-work sa Jollibee, nag-aral sa university, nag-rest ng weekends. Walang Sabado nights na kinakabahan ako. Walang gabi na hindi ako makatulog dahil sa takot. Si Jay, regular na bisita sa apartment ko. Hindi pa namin officially na-define yung relationship namin, pero alam ko na may feelings ako sa kanya. Pero hindi pa ako ready para sa relationship. Kailangan ko muna ma-heal completely. Karen, kamusta na yung case laban kay Mang Berting? Tanong niya habang nag-aaral kami sa apartment ko. Sabi ni Officer Cruz, may 2 pa siyang biktima na lumapit na, yung mga dating boarders niya na nakita yung news sa TV. Maganda yon. Ibig sabihin, mas matibay yung case laban sa kanya. Naalala ko yung brown envelope na nakita ko sa kwarto ni Mang Berting. Yung mga pictures ng ibang babae. Ngayon ko lang na-realize na lahat ng babaeng yon, mga biktima. Jay, salamat ulit sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Karen, ilang beses mo na ako pinasalamat. Hindi mo na kailangan ulitin. Kailangan ko ulitin kasi hindi ko pa rin magets kung bakit mo ginawa yun para sa akin. Bakit mo ako tinulungan ng walang kapalit? Tumigil si Jay sa pag-aaral. Tumingin siya sa akin. Karen, gusto mo bang malaman yung totoo? Tumango ako. Matagal na kitang gusto. Simula nung first year pa tayo. Pero hindi kita naging approach kasi alam kong may boyfriend ka noon, si Mark. Naalala ko si Mark. Yung ex ko na binanggit din ni Mang Berting noon. Tapos nung break kayo ni Mark, gusto kita lapitan. Pero nakita ko na naging busy ka sa work at sa studies. Hindi mo ako napapansin. Jay? At nung nakita ko na may nangyayaring masama sa'yo, hindi ko kayang maging manhid. Hindi ko kayang manood lang na may sumasakit sa'yo. Kaya ginawa ko yung ginawa ko. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko yung kamay niya. Jay, mahal din kita. Nagtaka siya. Totoo? Totoo. Pero Jay, hindi pa ako ready sa relationship ngayon. Kailangan ko pa ma-heal from what happened to me.
Kailangan ko munang magiging okay ulit bago ako pumasok sa relationship. Tumango siya. I understand, Karen. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako. Hindi mo kailangan maghintay, Jay. Kung may makikita kang iba, Karen, maghihintay ako. Kasi alam kong worth it ka. Alam kong worth it yung wait. Niyakap niya ako. Gentle pero secured. Feeling ko, safe ako sa yakap niya. 2 months later, nag-graduate na kami. Cum laude ako, magna cum laude si Jay. Sa graduation day, nandun yung parents ko na nakarating galing probinsya. Anak, proud kami sa'yo, sabi ni Mama, habang nakatayo kami sa stage para sa picture taking. Salamat, Ma, sa lahat ng sacrifices ninyo. Anak, hindi sacrifice yun para sa amin. Para sa future mo yon. Hindi ko sinabi sa parents ko yung nangyari sa akin sa boarding house. Hindi ko na kailangan. Tapos na yon. Past na yon. Ang importante, nagtapos ako ng college, nakakuha ako ng degree, at hindi ako naging biktima permanently. Naging survivor ako. Epilogue. 3 taon later. 3 taon na since nung nangyari sa boarding house, may work na ako sa isang accounting firm sa Makati. Si Jay, may sarili na ring business, at kami na. Hindi namin na-rush yung relationship namin. Nag-take kami ng time na mahila ko completely. Nag-take kami ng time na makilala ulit ang isa't isa bilang adults, hindi bilang mga college students na nag-uugat sa trauma. Ngayong linggo, magkakasal kami. Sa preparation ng kasal namin, naalala ko yung mga nangyari nung college, pero hindi na ako nakakaramdam ng takot o trauma. Nakakaramdam ako ng gratitude. Grateful ako na nakaligtas ako. Grateful ako na may tumulong sa akin. Grateful ako na hindi ako nag-give up. May natatanggap akong email minsan galing sa ibang victims ni Mang Berting. Yung iba, nakahanap na rin ng justice. Yung iba, nagse-therapy pa rin para ma-heal completely. Si Mang Berting nakulong na. 15 years imprisonment dahil sa multiple counts ng sexual coercion at exploitation. Nagsara na rin yung boarding house niya. Pero ang pinaka-nakakatuwa sa lahat, yung boarding house na yon, ginawa ng halfway house para sa mga battered women. Yung lugar na dati ay lugar ng takot at exploitation. Naging lugar na ng healing at support. Sa wedding namin ni Jay, nag-speech ako. Maraming salamat sa lahat ng nandito ngayon para sa special day namin. May gusto akong i-share sa inyo na hindi ko sinabi dati. 3 years ago, nangyari sa akin ang pinaka-challenging na experience ng buhay ko. Nangyari sa akin yung mga bagay na hindi ko in-expect na mangyayari sa akin. Pero dahil sa experience na yon, natuto akong lumaban. Natuto akong humingi ng tulong at natuto akong hindi mag-give up. At dito ko nakilala si Jay. Hindi bilang boyfriend pero bilang kaibigan na tumulong sa akin ng walang kapalit. Naging boyfriend ko siya later on, pero una siyang naging hero ko. Kaya sa mga nandito ngayong araw na ito, tandaan ninyo, kung may nangyayaring masama sa inyo, may tutulong sa inyo. Huwag kayong matakot humingi ng tulong. Huwag kayong matakot lumaban. Kasi may mga taong ready na tumulong, katulad ni Jay. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal ninyo. At salamat na nakita ko na kahit sa pinaka-dark na period ng buhay ko, may liwanag pa rin. After ng speech ko, lumapit sa akin si Mama. Anak, ano yung tinutukoy mo kanina na nangyari sa'yo 3 years ago? Ngumiti ako sa kanya. Ma, kwento ko na lang sa inyo sometime. Pero ang importante, okay na ako ngayon. Happy na ako. Tumango si Mama. Hinawakan niya yung kamay ko. Anak, proud kami sa'yo. Hindi lang dahil sa graduation mo, o sa work mo, o sa kasal mo. Proud kami sa'yo dahil strong ka. Dahil kahit ano man ang nangyari sa'yo, hindi ka sumuko. Niyakap ko si Mama. Naramdaman ko na complete na ako. Naramdaman ko na healed na ako. Naramdaman ko na ready na ako sa bagong chapter ng buhay ko. Author's note. Ang kwentong ito ay fictional, pero based sa mga real experiences ng maraming estudyante, lalo na yung mga nag-aaral sa Maynila na galing probinsya. Sexual exploitation ng mga landlords,
At financial coercion na nangyayari sa mga boarding houses ay tunay na nangyayari sa mga students. Kung ikaw o may kilala ka na nakakaranas ng ganitong situation, 1. Hindi mo kasalanan. Kahit pumayag ka dahil sa financial pressure, hindi mo pa rin kasalanan. 2. May tulong available. May mga legal aid offices, social services, at NGOs na tumutulong sa mga victims ng sexual exploitation. May batas na nakaprotekta sa inyo. Ang sexual coercion ay illegal kahit may financial arrangement. 4. Hindi kayo nag-iisa. May mga tao na handang tumulong ng walang kapalit. Mga contact numbers para sa tulong. National Bureau of Investigation, NBI, 8523-8231-38. Philippine National Police Women and Children Protection Center, 8723-0401-20. Department of Social Welfare and Development, DSWD, 8931-8101-207. Commission on Human Rights, CHR, 8524-3989. Remember, maging strong kayong lahat. May pag-asa palagi, may tulong palagi. Kailangan lang ninyong humingi at lumaban. Stay safe, stay strong.